The key to position yourself for more is for you to have a thankful life. Magkaroon tayo ng pusong marunong magpasalamat sa Diyos. At kapag na-develop natin yung puso na marunong magpasalamat sa Diyos, kahit gaano kahirap ang pagsubok na pagdaanan mo, tinitiyak ko sa iyo, mapagtatagumpayan mo. Ano yung tatlong bagay na sinasabi ni Apostle Paul sa atin dun sa verse na binasa natin, na kalooban daw ng Diyos na ma-develop natin sa ating puso? Balikan natin yung verse 16. Una, be joyful. Maging maligaya ka. Pangalawa, huwag kang hihinto sa pananalangin. At pangatlo, maging mapagpasalamat ka. So kapag ikaw ay joyful, hindi humihinto sa pananalangin, at ikaw ay laging nagpapasalamat, yan daw pong tatlong yan ay kalooban ng Diyos na mangyari sa iyong buhay. May mga pangyayari po ba at may mga tagpo ba sa inyong buhay na dati nyong ipinagpasalamat pero ngayon nakakalimutan nyo nang ipagpasalamat? May mga parte ba ng buhay ninyo na excited kayo noon pero ngayon parang hindi nyo na napagpapasalamat kasi masyado na kayong naging pamilyar at sanay, at dahil sanay ka na, hindi na natin na ipagpapasalamat? Okay. Humihinga po ba kayo? Yung oxygen po ba ninyo, binayaran ninyo? Sino po nagbigay ng oxygen? Si Lord. Kailan po ang huling beses na ipinagpasalamat natin yung oxygen natin? Guilty rin ako eh. Hindi natin yan na ipagpapasalamat. Bakit? Kasi sanay ka na pagising mo may automatic oxygen, at yung familiarity na yon ang nagnanakaw sa iyo ng opportunity para maging grateful. Ang magnanakaw ng gratitude, familiarity. Pag sanay ka na yung nanay mo nagluluto ng breakfast, minsan hindi mo na napagpapasalamat na hindi lahat ng nanay ginagawa yun sa kanilang mga anak. Pero dahil sanay ka na, yung familiarity ang nagnanakaw sa iyo ng gratitude. Hindi mo na pagpapasalamat kasi nga lagi namang nandyan. And to make matters worse, dati mong pinagpasalamat, dati kang excited, posibleng ngayon kino-complain o nirereklamo mo na. Okay. May katabi ho ba kayo, nung nag-a-apply pa lang siya ng trabaho, grabe yung kanyang excitement. Nung first day niya sa trabaho, alas 7 ang pasok niya, alas 6 pa lang bihis na siya. May ganun ho ba kayo? Pero ngayon, kung alas 7 ang pasok, alas 7 gigising. O bakit? Dati siyang excited. Huwag kayo masyadong tumawa, baka isipin ng katabi niyo, siya to, no? Dati siyang excited, pero yung dati kang excited, ngayon, hindi naman sa ayaw mo, hindi naman sa kino-complain mo, pero it's just that minsan, nawawaglit sa isip natin na ipagpasalamat na hindi lahat ng tao may trabaho. May mga kilala ba kayong dati, excited kung sana magkaanak na ako, at talagang binigyan ka ng Lord ng baby, tuwang-tuwa ka. Nung pagkalabas ng baby, talagang hindi ka makatulog. Nakatingin ka lang sa mata niya, nakatingin ka lang sa pisngi niya, nakatingin ka lang sa ilong niya, pero ngayon, ayaw na kitang makita. Oo, bakit? Yung baby na cute, naging acute. Oo, nung naging teenager na, parang nakakalimutan na nating ipagpasalamat. Siguro nag-exaggerate lang ako, pero you get the point, mga kapatid, ano? No, na dati excited kang magkaasawa. Sabi mo, Lord, bigyan mo lang ako ng asawa. Pagsisilbihan ko ang aking asawa, mamahalin ko siya ng buong buo, mamahalin ko siya ng buong puso. Ngayon nagkaasawa ka na, isosoli na kita sa nanay mo. Amen. Bigla nagbago ang takbo, no? Dati, when you are opposite, sabi mo, grabe yung asawa ko, hindi nagsasalita, hindi nag-open up, napaka-mysterious, nakaka-inlove. Tas nung kayo na, mag-asawa na kayo, 10 taon, hindi ka ba magsasalita? Sabihin mo naman ang nararamdaman mo. All of a sudden, you are becoming ungrateful towards it. Pinangarap mo noon, ipinanalangin mo noon na ikaw ay gamitin ng Panginoon to lead other people for the Lord. Na gamitin ka ng Panginoon to lead people, na maging leader ka. Pinag-pray mo yung position for leadership, at nung binigay na sa iyo, you are now trying to despise it or sometimes complain about it. Excited ka before, pero dahil sanay ka na ngayon, nagiging ungrateful ka patungkol sa bagay na ito. Sabi mo sa katabi mo, pakiramdam ko ikaw magiging topic today. Okay, I feel it. Everybody say gratitude. Put that in the chat. Everybody say gratitude. Now, kahit hindi ko na po i-define ang gratitude, napansin nyo, no? Kahit nasabihin lang natin yung gratitude o pagpapasalamat, alam na halos natin, nagkakaintindihan tayo pagdating sa gratitude, right? So we understand what gratitude is, pero ipa-define natin. I-define mo nga, kapatid, ano nga ba ang gratitude?
And when I ask and I challenge myself, oo nga no, naiintindihan ko yung gratitude, pero parang ang hirap i-define ng gratitude. Kasi tayo minsan, kapag sinabing mapagpasalamat, ang unang-unang pumapasok sa isip natin kapag gratitude, marunong kang magsabi ng thank you. Tama? Kasi kapag mapagpasalamat ka, dapat marunong kang mag-thank you. And totoo naman, kasama ang pagte-thank you sa gratitude, but gratitude is more than just saying thank you. In fact, sabi ni Rick Warren, ang gratitude daw po is a constant mindset of thankfulness. Ulitin ko, sabi ni Rick Warren, gratitude is a constant mindset of thankfulness. Hindi lang ako nag-thank you ngayon, kundi constant mindset na anuman ang tignan ko, anuman ang makita ko, meron akong constant mindset na lagi akong makakakita ng bagay na maipagpapasalamat sa Diyos. Kasi sa gratitude, you can make a poor man rich. Sa ingratitude, you can make a rich man miserable. Kaya nga last Sunday, naalala po ninyo, ang pinag-usapan natin is how can we praise from a painful place. Kasi madaling magpasalamat at magpuri sa Diyos kapag maganda ang sitwasyon. Masarap ding magpuri sa Diyos kapag tapos na yung problema at yung bagyo. Pero ang malaking tanong, kaya po ba nating magpasalamat sa Panginoon kahit nasa gitna pa lang tayo ng matinding pagsubok? Kaya ba nating magpuri sa Diyos at magpasalamat kahit na ano ang sitwasyon ng ating buhay? Ano ang tinuturo sa atin ng Biblia? Sabi ng Psalm 103 verse 1 to 5. Let all that I am praise the Lord. With all my heart, I will praise His holy name. Let all that I am praise the Lord. May I never forget the good things that God does for me. He forgives all my sin. He heals all my diseases. He redeems me from death and crowns me with love and tender mercies. He fills my life with good things and my youth is renewed like eagles. We have so much to be thankful for sa ating Panginoon. Napakarami ho nating dapat ipagpasalamat sa ating Panginoon. At kung wala ka mang maisip na kahit isa na maipagpapasalamat sa Panginoon, let me remind you this. Lahat tayo deserve natin na mapunta ng impyerno, but Jesus purchased our way out para tayo ay mapunta ng langit. Ni-redeem ka niya, pinatawad ka niya. And in case makakalimutan mong magpasalamat na ang Diyos natin ay mabuti, let me remind you, lahat tayo deserve nating mapunta ng impyerno, pero sinagip tayo ng ating Panginoon. Baka masyado lang tayong pamilyar na hindi na natin ito maipagpasalamat. I was reading an article the other day, at sabi ho nila, there are an average of 130,000 airplane na naglaland araw-araw safely. Araw-araw sa buong mundo, 130,000 na eroplano ang safe na nakakalapag. Pero ang nalalagay lang sa balita, yung nag-crash, yung nag-overshoot sa runway. Pero even as I speak, may naglaland na airplane at yung mga taong yun nagpapasalamat. But sometimes, hindi natin napapansin kasi sanay naman tayo na laging may lumalapag na safe. Ito'y paalala sa bawat isa sa atin na baka may mga pangyayari at may mga circumstance sa buhay natin dahil araw-araw natin nakikita, hindi natin maipagpasalamat sa ating Panginoon. We ought to give thanks to the Lord for He is God, and we ought to give thanks to the Lord for He is good. Since He is God and He is good, we ought as a Christian to thank the Lord. Everybody say, praise Jesus! Praise Jesus! At wala na po sigurong illustration pa o story pa sa Biblia that best describes the subject that we are talking about. And that is the story of the 10 lepers. Ito po yung storya ng 10 may ketong na pinagaling ng ating Panginoon. Let's read the whole story. Ang sabi ng Luke chapter 17 verse 11 to 17. As Jesus continued on toward Jerusalem, He reached the border between Galilee and Samaria. As He entered a village there, 10 men with leprosy stood at the distance, crying out, Jesus, Master, have mercy on us. He looked at them and He said, Go, show yourselves to the priest. And as they went, they were cleansed of their leprosy. One of them, when he saw that he was healed, came back to Jesus shouting, Praise God! And he fell to the ground at Jesus' feet, thanking Him for what He had done. And this man was a Samaritan. Jesus asked, Didn't I heal 10 men? Where are the other 9? Has no one returned to give glory to God except this foreigner?
And Jesus said to the man, stand up and go, for your faith has healed you. Ganda ng story. Ang sabi ng scripture, habang si Jesus daw po ay nagtatravel towards Jerusalem, napadaan ho siya sa border ng Galilee at Samaria. Para mas maunawaan ng hindi masyadong nakakapagbasa ng Biblia, no? Yung border ng Galilee at Samaria ay parang border ng magkaibigan at magkaaway. So magkaaway na itong Samaria kasi kaawa ng mga Jewish people. So yung mga Galileans galit sa Samaritans, at yung mga Samaritan galit din naman sa mga Galileans. And Jesus was traveling in the border. A great picture ng ating Panginoong Yesus. Si Lord kasi hindi siya nagde-divide, He unites. And He was traveling in the border of it. As sabi ng scripture, habang naglalakad ang ating Panginoong Yesus, may 10 lalaki na may ketong o skin disease. Nung unang panahon, ang leprosy incurable. Walang gamot yan, parang cancer. So dahil ito ay contagious, madaling kumalat, lahat ng taong may ketong kailangang i-quarantine. Pero surprisingly, itong 10 ito, parang hindi naman sila quarantine, pero kailangan nila ng certain distance. So maaari na hindi severe ang kanilang case, but since meron silang leprosy, kailangan nilang dumistansya. Kaya sabi ng scripture, habang naglalakad si Jesus, itong 10 ketongin, he stood at a distance and they shouted, Jesus, Master, have mercy on us. At sa 10 ito, siyam magkakaibigan, yung isa kaaway. Siyam Galileans, yung isa Samaritan. Siyam na Hudyo, isang Samaritano. Pero pare-parehong isolated. Kasi kapag may leprosy ka, ibig sabihin lang nun, isolated ka. At ang epekto po ng ketong o ng skin disease na ito na leprosy, hindi lang po physical. Kasi physically, more than yung mga sugat-sugat sa iyong katawan, may mga cases ng leprosy na kahit yung mukha nila na de-deform, nawawala sa hugis. Kasi kinakain ng infection yung kanilang laman. So nawawala yung ilong, nawawala yung bibig, nawawala yung mukha nila, nasisira yung kanilang mukha. So just imagine the tragedy na every time natitingin ka sa salamin, hindi mo makilala kahit yung sarili mo. Dagdagan pa natin ang emotional na epekto. At dahil sila ay may leprosy, contagious o nakakahawa, they have to separate themselves. At kung sila ay separated sa community, ibig sabihin separated sila sa kanilang family. Just imagine the hardship na walang yumayakap sa iyo kapag kailangan mo ng yakap. Wala kang makausap pag kailangan mo ng kausap. Just imagine the weight of it. Na every time na nangangailangan ka ng aruga, walang nag-aaruga sa iyo. Hindi ka makapag-provide, hindi ka makapagtrabaho, outcast ka sa society. Dagdagan pa natin, hindi lang physical, hindi lang emotional, pati spiritual. Kasi even the religious people are condemning these lepers. Kasi nga, sila ay simbolo ng karumihan. At dahil sila ay marumi physically, ina-assume na meron silang naging kasalanan, and therefore, ang mga taong ito ay dapat lamang na mahiwalay sa atin. Walang cure ang leprosy. Ibig sabihin, kung ang leprosy, mahihiwalay ka sa komunidad, ibig sabihin din na walang cure habang buhay ka ng hiwalay sa komunidad. It is a lifetime of isolation. It is a lifetime of sadness. It is a lifetime of suffering. It is a lifetime of condemnation until they met Jesus Christ. Yung hopeless case, nagkaroon ng hope. Kasi nung nakita nila ang ating Panginoong Yesus, tumawag sila sa ating Panginoong Yesus, Jesus, Master, have mercy on us. Lumapit ang ating Panginoon sa kanila, sabi ng Panginoon, go, show yourselves to the priest. Ipakita ninyo ang inyong mga sarili sa mga priest, sapagkat yung mga priest lamang ang pwede mag-declare sa kanila na malinis. Ano ang sabi ng scripture? Kahit na hindi nila nakikita yung progress, kahit hindi sila nakakakita ng kagalingan, sumunod sila sa Panginoon. At sabi ng scripture, as they went, habang sila'y naglalakad papunta sa priest, pinapagaling sila ng Panginoon. Hindi instantaneous ang healing, yung healing progressive, pero ang sabi ng scripture, kada hakbang nila, binabalik ng Lord ang kanilang muka. Kada hakbang nila, bumabalik yung kanilang balat. As they went, they were healed. As they went, patuloy silang pinapagaling ng Panginoon. Ibig sabihin, yung healing o yung pagpapagaling ng Diyos, motion activated. Kung hindi sila hahakbang, hindi sila makakaranas ng kagalingan.
Could it be na maraming mga blessing at answered prayer ang hinihingi mo sa Panginoon na kaya hindi mo makuha kasi emotion activated yung mga blessing na ito, na kailangan mo mag-step up, na kailangan mo mag-step out, na kailangan mo sumunod sa Panginoon for you to receive the blessing that God has for your life? Ibig sabihin, every step na hahakbang nila, kada hakbang nila, yung sitwasyon nila bumubuti. Kada galaw nila, pinapagaling sila. Kada lakad nila, binabago sila. Kada move nila, they get better. Bumabalik yung kanilang balat, bumabalik yung kanilang muka, bumabalik yung kanilang ilong, pero yung siyam, hindi bumalik sa Diyos. Sabi ng scripture, nung na-realize ng 10 na gumagaling sila, isa lang ang bumalik at nagpasalamat sa ating Panginoon. Bakit kaya 10% lamang ang bumalik sa Diyos? Siguro yung isang tao na ito na bumalik sa ating Panginoon, nung nakita niyang unti-unting bumabalik yung kanyang balat, nung nakita niyang unti-unting bumabalik ang kanyang muka, nung nakita niyang bumabalik ang kanyang ilong, sinabi siguro niya sa kanyang sarili, masyadong mabuti ang Diyos sa buhay ko para hindi ako bumalik sa Diyos at magpasalamat sa lahat ng bagay na ginawa ng Diyos sa aking buhay. Masyadong tapat ang Panginoon sa aking buhay para hindi ako magsimba linggo-linggo. Masyadong mabuti ang Diyos sa akin para hindi ako matutong manalangin at magbasa ng kanyang mga salita. Because of God's faithfulness, it will enable you to go back and praise the Lord for everything that He has done. And watch this. And surprisingly, ang sabi ng verse 17, pagbalik ng lalaking ito, bring it back. Ang sabi ni Jesus Christ, hindi ba 10 ang aking pinagaling? Didn't I heal 10? Where are the other 9? Sabi natin, Panginoong Hesus, di ba 10 kayong gumaling? Pero bakit iisa lamang ang bumalik para magpasalamat? Parang sinasabi ng Panginoon sa kanila to, hindi sa inyo, wag niyong sarilinin ha, baka sipin niyo kayo to. Parang sinasabi ng Panginoon sa kanila, paano nangyari na tumanggap ka ng blessing? Paano nangyari na yung siyam tumanggap ng blessing pero hindi bumalik at nagpasalamat? Parang hindi ma-reconcile siguro ng isip, no? Na parang paano nangyari na siyam yung gumaling pero isa lang yung bumalik? How can you be so blessed and not be grateful to the Lord? Paano nangyari na pinagpala ka ng Diyos? Paano nangyari na binigyan ka niya ng trabaho? Paano nangyari na binigyan ka niya ng anak? Paano nangyari na hindi ka nauubusan ng pagkain sa refrigerator mo? Paano nangyari na limang beses ka kumakain sa isang araw? Paano nangyari na hindi ka nawawalan ng trabaho and yet you're still ungrateful? How can you receive such blessing from the Lord and still be silent about it? How can you be so blessed and not be vocal about it? And you know, every Sunday that we come to church, lagi namin sinasabi sa iyo, let's praise the Lord. Let's give thanks to the Lord. Not to manipulate you to praise, not to manipulate you to give that thanks to the Lord. Because ang thanksgiving, o ang pumumuhay ng pagpapasalamat, you cannot manufacture it sa buhay ng iba. Hindi bigay ko sa ito, pasalamatan mo ang Panginoon. You cannot do that. But what we can do is this. When we say praise the Lord, we are reminding you, pinapaalala po namin sa inyo na tignan po ninyo ang inyong buhay. Look at your life and see all the great things that God has done in your life. Na kung paano ka nakarating sa tagpong ito. Na noong 2020, akala mo hindi ka makakasurvive. Noong 2021, takot na takot ka sa second wave ng COVID. Na noong 2022, hirap na hirap kang ibalik yung negosyo mo. Noong 2023, muntik na malugi ito. Pero noong 2024, nandito ka pa rin. At ngayon, September 1 na, Merry Christmas na naman. Mag-Happy New Year na naman tayo. And you're still alive. You're still here. And you're still serving. Is there anybody here na hindi magpapapigil sa ating Panginoon na pasalamatan siya sa lahat ng kanyang kabutihan? Nasaan ang siyam? Sigawan mo nga yung katabi mo, sabi mo, nasaan yung siyam? Asa na nga ba yung siyam na yan kasi? Ano ba, spekulasyon ko lang ha. Siguro yung siyam, tumuloy dun sa priest. Pina-check nila yung kanilang case. Oo nga no. Clean na ako. Malinis na ako. At dahil siguro malinis na sila, na-miss nila yung yakap ng kanilang pamilya, na-miss nilang makapagtrabaho, bumalik sila sa kanilang pamilya, bumalik sila sa kanilang trabaho, na hindi masama. Pero nakalimutan muna nilang unahin na magpasalamat dun sa nagbigay sa kanila ng kagalingan. Amen?
Naka-receive pa rin sila ng blessing. Gumaling pa rin sila sa ketong. Pero tingnan nyo to. Pero yung bumalik kay Jesus, may bonus. Okay? Kasi ang mga taong grateful, may bonus. Hallelujah. Amen. Ano ang bonus? Ang sabi ng verse 19. Nung bumalik yung nag-iisa na nagpasalamat sa Diyos, na Samaritan by the way, ang sabi ng ating Panginoon sa kanya, stand up and go. Kasi lumuhod siya sa harapan ng Panginoon. Lord, thank you, salamat po. Ang sabi ng Panginoon, stand up, tumayo ka, and go. For your faith has healed you. Everybody say healed. Healed. Pastor, di ba lahat naman sila healed? At totoo naman lahat sila gumaling. Pero the secret is in the Greek. Now, ang Greek word ng salitang healed ay yung salitang zozo. Shera Oscar, Zebra Oscar. Zozo. Nang ibig sabihin ng zozo ay wholeness, kabuuan. So, hindi lang physical healing, may emotional healing, may spiritual wholeness. Yung siyam, gumaling physically. Pero itong isa na bumalik, hindi lang physical healing. Nagkaroon ng emotional restoration, nagkaroon ng spiritual restoration. Ibig sabihin, yung grateful, mas maraming tinanggap kesa sa ungrateful. So, ibig sabihin, kapag tayo pala ay marunong magpasalamat, ipinuposisyon mo ang sarili mo for more. Now, madaling sabihin, I want more. But do you position yourself for more? Kasi every time you give thanks to the Lord and you live a thankful life, you are positioning yourself for more that God has in your life. Hallelujah! How many among you wants to position yourself for more? Everybody say more. Put that in the chat. More. Sino sa inyo gusto ng more? Dapat maging thankful. Ang tanong, paano maging thankful? How can I develop a thankful life? Number one, based on this text. Number one, if you want to live a thankful life, you must open your eyes. Sabihin mo sa katabi mong tulog na. Open your eyes. Okay, open your eyes. Ano ang sabi ng verse 15? Nung naglalakad na ho sila pabalik sa priest, ang sabi ng scripture, yung isa sa kanila, tingnan mo, siyam silang pinagaling pero isa lang yung nakakita. One of them, when he saw that he was healed, he came back to Jesus shouting, "Praise God!" Lahat sila gumaling, pero siya lang nakapansin. Hindi ka kasi talaga makakapagpasalamat pag hindi mo napapansin yung mga bagay na dapat mong ipagpasalamat. Salamat sa Lord sa 6-digit na laman ng bank account mo. Salamat sa trabaho mo na sumusweldo ng 6-digit. Salamat sa business mo na may 3 branch. Pero may mga bagay pa sa buhay mo na kahit wala kang business, kahit wala kang sasakyan, kahit wala kang bahay, kung bubuksan mo lang yung iyong mata, marami kang maipagpapasalamat sa Panginoon. Kasi po ang gratitude, it will allow you to see the circumstance in a different light. Binabago ng gratitude yung focus mo from problem to problem solver. Dati lagi ka nakatingin sa problem, pero pag may gratitude ka, nakatingin ka na sa problem solver. Dati kung hindi ka grateful, nakatingin ka lagi sa sickness. Pero yung gratitude, itutuon ka niya sa healer. Dati nakatingin ka sa lack, ngayon nakatingin ka sa provision. Dati lagi mo nakikita addiction. Ang pinapakita ng Lord sa'yo, freedom. Paano nga ba tayo magpapasalamat sa Panginoon? Let us learn to acknowledge. Open your eyes. Hindi mo nakuha yung promotion, pero buksan mo ang mata mo. Marami pang ipagpapasalamat. Alam kong hindi na-approve ang visa papunta ng Canada, pero buksan mo ang mata mo. Marami pang opportunity sa paligid mo. Alam kong hindi okay ang sitwasyon ninyong pamilya, pero buksan mo ang mata mo. Opportunity ito for restoration and reconciliation. God is opening up doors. Kailangan mo lang buksan ang iyong mga mata. Nga lang, pag lagi kang inggit, nakapikit talaga. Di ba? Sabi nga, pag inggit, pikit. Talaga. Pag inggit ka, nakapikit ka lagi. Hindi ba? Di ba? Kailangan buksan mo. Ang kalaban ng gratitude, inggit. Ang kalaban ng gratitude, comparison. Masaya ka naman doon sa ulam mo nung nakita mo nag-push yung isa, steak na naman siya. Ako, barbecue steak. Steak. Comparison, narcissism, cynicism, pessimism, lahat na lang. Lahat ng to, hinahadlangan po ang puso mo na makapagpasalamat sa ating Panginoon. This kind of mindset na lagi kang naiinggit, this kind of mindset na lagi po tayo nagkukumpara, is knocking out the gratitude in your heart.
Nagkikreate pa yan ng entitlement sa atin. Alam mo, naniniwala po talaga ako. Ako, I'm a strong believer na kapag ang tao entitled, feeling entitled, hindi siya talaga grateful. Oh, kasi kapag hindi ka grateful, parang feeling mo lahat ng mga bagay na meron ka, deserve mo naman kasi pinaghirapan mo eh. For example, niregaluhan ka. Tulad ngayon, September na. Ako pa naman, all year round, tumatanggap ako regalo eh. Any month, any day. Kayo din, no? Kayo rin. Okay? Pero tignan mo, sa Pasko, no, pag-iisipan mo yung regalo mo doon sa taong yun, ano kaya re-regalo ko sa kanya? Tapos nung niregaluhan mo na, sasabihin pa sa'yo, finally, niregaluhan mo rin ako. Di ba parang nakakainis? Di ba? Parang pinag-isipan ko, tapos sasabihin ng final, parang entitled na entitled siya na, you're too late. Dapat dati mo pa yan ginawa. Nung pre-nomote ka, sabi mo sa boss mo, finally boss, 6 months ko nang inaantay to. Imbis na maging grateful, pakiramdam niya, 6 months ahead pa dapat nangyari ito sa kanya, at dahil 6 months late, hindi ko na ipagpapasalamat, late na siya eh. May entitlement mentality, kaya hindi tayo nakakapagpasalamat sa ating Panginoon. Listen to me, marami pong bagay sa buhay mo. Buksan mo lang ang mata mo, may pagpapasalamat mo sa Diyos. Amen po ba mga kapatid? Hindi man aircon yung ating bahay, wala man tayong kotse, wala man tayong sariling sasakyan, pero may mga anak po kayo. May nakakain tayo araw-araw. Yung iba nga mayat maya pa, hindi lang araw-araw, maya-maya. Di ba minsan nagagalit tayo, galit na galit si mama natin. No? Yung mga plato, hindi nyo naman hinugasan. Yung mga kawali, nandyan na naman, nakatiwangwang. Ang kalat-kalat naman ng kusina. Parang kung ikaw talaga, pag nakita mo yung kusina, di ba? Talagang 3 araw na hindi nahuhugasan yung kawali. Talagang maiinis ka talaga, no? Pero, sinasabi ko nga sa inyo, hindi mo naman i-deny. Hindi mo naman sinasabi maging tamad ang tao. Hindi mo naman sinasabi yan. Pero ang sinasabi mo lang, kesa sayangin mo yung enerhiya mo, na magreklamo dahil marumi ang kitchen. Isipin mo na lang, kaya marumi yan kasi nagluto kayo. So kung nagluto kayo, may niluto kayo. So kung may niluto kayo, may pera kayong pambili ng ipanluluto. So kung may pera kayong pambili ng pagluluto, may provision ng Panginoon. So saan ka mag-focus? Doon sa maruming kitchen o sa provision ng Panginoon? Wala na magre-reklamo dyan. Mamaya pagdating nyo ng bahay, ang dumi na naman ng kusina, pero thank you Lord, nag-provide ka. Lagi ko na ito ginagamit, pero marami pa rin din nakakarinig nito. Tsaka yung pastor naman paulit-ulit, so gagamitin ko ulit. May quiz ako sa inyo, may exam ako sa inyo. Sa bahay ninyo, ilan ang pintuan ninyo? Yan. Ilan ang pinto nyo sa bahay? Pinto sa harap ng bahay. Siyempre, alam naman may bahay ka, walang pinto. Pinto sa harap ng bahay. Pinto sa likod ng bahay, papunta ng swimming pool. Sana all may swimming pool. Okay? Pinto papunta ng CR. Pinto papunta ng kwarto. Mga 3 o 4 na pinto. Tama? Pero malamang, hindi nyo nabilang yung pintuan ng ref. Yung pintuan ng cabinet. Saan kayo kumukuha ng pagkain? Sa ref. Sa kayo kumukuha ng damit? Sa aparador. Nilalagpas-lagpasan nyo lang yung pintuan. Lagi kayong pinapakain nun. Lagi kayong dinadamitan doon. May mga bagay ba sa buhay ninyo na hindi nyo binibilang na blessing ninyo? Kasi nilalagpas-lagpasan nyo lang kasi sanay na kayo eh. Pero kailangan buksan ng Lord ang mata natin na makita natin ito. Be thankful. Ito mahirap tanggapin. Matuto po tayong makontento. Tinuturo po ng Biblia yan. Matuto tayong makontento. Hindi ko sinasabing huwag ka nang mangarap. Hindi ko sinasabing huwag ka na magplano at maging tamad na lang. Pero kung ito talaga binigay lang ni Lord sa season na to, magtrabaho ka pa rin, pero kung hanggang dun lang talaga muna, magpasalamat. Maging grateful. Dahil kahit na minimum wage ang sinusweldo mo, kapatid, or somewhat a little below the minimum wage, at some point may mga tao pa rin walang trabaho. So blessing pa rin ni Lord. Sabi nga ni Apostle Paul sa Philippians chapter 4 verse 11, I'm not saying this because I'm in need, for I have learned to be content, whatever the circumstances. I know what it is to be in need, and I know what it is to have plenty. Sa Tagalog, alam ko yung may walang pera, pakiramdam ng walang pera. Alam ko rin yung pakiramdam ng maraming pera.
But I've learned the secret of being content in every situation, whether well-fed or hungry, whether living in plenty or in want. Learn to be content. Open your eyes for you to be thankful. Pag-uwi mo ng bahay, start to notice things that you have na posibleng wala yung iba. And your heart will be filled with gratitude. Number 2. Number 1, open your eyes. Number 2, open your mouth. Okay, open your mouth. Ano sabi ng verse 15? Balikan natin yung verse natin kanina. One of them, when he saw, that's point number 1, when he saw that he was healed, he came back to Jesus shouting, "Praise Jesus!" How to be thankful? Acknowledge ano yung pagpapasalamat mo. Open your eyes. And number 2, maging intentional ka na i-express ang iyong pasasalamat sa Panginoon. Open up your mouths and say, "Thank you, Jesus!" Kailangan sa gratitude, ini-express. Nagpapasalamat po ba kayo sa inyong asawa? I-express mo. Nagpapasalamat po ba kayo sa buhay ng inyong mga kamag-anak? I-express mo siya. Sabihin mo, wag mo i-assume na, alam niya na yan, naiintindihan niya na yan. And you'll be surprised, inaantay din niyang sabihin mong masarap ang luto niya. Inaantay din niyang sabihin mo na salamat pinaglutuan mo ko, salamat pinagplansya mo ko, salamat na hinatid mo ko sa school, salamat sa tuition fee ko, salamat nagpo-provide ka sa pamilya namin, salamat hindi mo kami kinakalimutan o pinababayaan. Gratitude is not silent. Do not withhold yung gratitude. Amen? And even in the church, huwag kayo mag-withhold. Kung thankful ka kay Lord, sabihin mo. Huwag ka mahiya sa katabi mo. O anong iisipin nila sa iyo? Wala naman sa tono. Alto. Ala sa tono. Sabi ng isang volunteer, ang layo sa tono. Amen? Tingnan niyo si David. Ang sabi ng Psalms 30 verse 11, "You have turned my mourning into joyful dancing. You have taken away my clothes of mourning and clothed me with joy." Everybody read this together. "That I might sing praises to you and not be silent. O Lord my God, I will give you thanks forever." Hallelujah. Give thanks. Si David sa 1 Samuel 18, nung pumasok ang Ark of the Covenant, matagal nawalay sa kanila ito. It is a symbol of God's presence. Nung nakita ni David na pumapasok ang Ark of the Covenant sa Jerusalem, hindi niya napigilan ang kanyang sarili. Nagsasayaw yung hari. Hindi niya inisip kung anong sasabihin ng iba. Ang sabi ng scripture, he danced with all his might. The nation danced with all his might. Pero habang sumasayaw siya, nawala siyang pakialam. Yung kanyang asawang si Michal is despising him. Ang sabi ng kanyang asawa, let me read to you, "You shamelessly expose yourself like a vulgar person." Bakit? Sa sobrang unconscious ni David, basta conscious lang siya sa pagpapasalamat niya sa Panginoon, hindi niya napapansin na huhubaran na pala siya. He was half naked because he was dancing, he was thanking the Lord. Hindi ma-appreciate ni Michal na anak ni Saul kasi lumaki siya sa yaman. Pero naiintindihan ko si David. Kasi kung ako man si David, that I came from nothing and he transformed me from nothing to something, God brought me from nowhere to somewhere. He turned me from nobody to somebody, from zero to hero, from shepherd to a king. Hindi mo talaga ako mapipigilang magpuri sa Diyos sa lahat ng bagay na ginawa niya sa aking buhay. Minsan lang po talaga, hindi natin ma-appreciate kung bakit ganyan kaingay ang katabi natin kapag nagpupuri. Kasi hindi natin alam yung pinagdaanan niya. In fact, the fact that he was here is a miracle in and of itself. Muntik na yang hindi matuloy. Kaya nung natuloy, grabe ang pagpupuri. Samantalang ikaw, tinatamad ka pa kanina. Tapos ngayon, naiinis ka. Sino ba naman to? Yung kamay mo, umabot na dito sa akin. Bakit? Para sa taong yan, constant ang pag-ibig ng Diyos, constant ang faithfulness ng Diyos, constant ang kabutihan ng Panginoon, constant din ang pagpupuri ko sa Diyos. Maaari sinasabi na iba sa inyo, "Pastor, gusto ko naman, kaso hindi talaga yan ang personality ko. Saka po kasi, member po kasi ako ng Army, ng Navy, ng Police. So pag nakita nila ako, nagbibideo pa naman kayo dito, baka pag nabidyohan nyo ako, mapublish ako sa Facebook. Ano naman ang isipin ng ibang tao sa akin?" Well, naiintindihan ko kung saan tayo nanggagaling, that we have different personality. Pero what fascinates me is this. Bakit kapag may hinihiling pa lang tayo kay Lord, vocal tayo?
In fact, kung babalikan nyo yung story na to, balikan natin yung story. Sabi ng verse 12, hindi ko to nakita ever. I preach this passage at least once a year. Pero I've never seen this. Sabi ng verse 12, nung pumasok si Jesus sa village, 10 men with leprosy stood at a distance. Verse 13, everybody read. Crying out, Jesus! Master! Have mercy on me! Tignan nyo to. Wala siyang problemang subigaw nung nangangailangan pa lang siya. Pero nung binigay na yung pangangailangan at sagot sa kanyang panalangin, biglang, nahiya ako eh. Doesn't make sense, di ba? Bakit? Kung malakas ang panalangin, dapat malakas din yung pasasalamat. Di ba? Kung wala tayong hiya kapag tayo ay, amen, kung hindi tayo nahihiya, rather, hallelujah. Kung hindi ka nahihiya na manalangin sa Panginoon, lumuhod sa Panginoon, gumapang sa Panginoon, Lord, ibigay niyo po. Lord, pagalingin niyo po ako. Lord, ibigay niyo po yung promotion. Kung hindi tayo nahihiya nung nananalangin pa lang tayo, mas lalong hindi tayo mahihiya kasi ngayon sinagot na ng Diyos ang ating mga panalangin. Loud praise. Loud pray. Doesn't make sense because gratitude is not silent. It's not silent. It's not silent. Everybody say, be thankful. Everybody say, be grateful. Now, before I go to point number 3, and then we will close, let me just say this to you. When I say gratitude, pag binabanggit ko pong be thankful, hindi ko lang sinasabing be thankful sa Diyos. Because yes, we need to be thankful sa Diyos. Pero kung tayo ay nagpapasalamat sa Diyos, sana po, matuto din tayong magpasalamat sa ginamit ng Diyos. Hindi lang sa Diyos, kundi sa ginamit ng ating Panginoon. Amen? Salamat sa Panginoon na kumain ka sa restaurant. Pero salamat, Lord, sa ginamit mong waiter para maghatid ng aking kakainin. Lord, salamat sa kagalingan, pero salamat din po sa mga doktor at mga nurse na ginamit mo para i-facilitate ang aking operasyon. Bakit? Masarap magpasalamat sa Panginoon sa lahat ng blessing na natatanggap natin, pero marunong ba din tayong magpasalamat sa mga taong ginagamit ng Diyos para dalhin sa atin yung blessing na maaaring hindi natin deserve? Tandaan po ninyo ito. Gumamit ang Diyos ng tao para dalhin ka sa kung saan ka man naroroon ngayon. May mga taong nananalangin sa'yo, may mga taong nagme-mentor sa'yo, may mga taong nagli-lead, nagga-guide para ikaw ay mapalapit sa ating Panginoon. May mga leader na nagsakripisyo ng kanilang pamilya, ng kanilang buhay, ng kanilang karir para tulungan kang mapalapit sa ating Panginoon. So let's give a second, mga kapatid, para pasalamatan natin ang mga leaders and volunteers ng ating simbahan for all the incredible things that they've been doing. Sa lahat ng mga volunteers ng ating simbahan who tirelessly working week in and week out to facilitate our Sunday worship experience. When you come to church and when you experience Jesus through this church, salamat sa Diyos. Pero salamat din na bago kayo dumating dito, 6 o'clock in the morning may dumarating na rito para ihanda yung services natin. Para pagdating natin, malinis yung ating worship hall. Mabango yung ating worship hall. Yung children's church natin hinahanda, yung upuan pinapantay, yung sound binubuksan, yung graphics hinahanda, yung camera binubuksan. Nag-contribute din po sila para sa bagay na na-experience din po natin. So thank God for what He has done. But thank also for these people na ginamit ng Panginoon para maranasan ko ang kanyang presensya. Amen? Everybody say, be grateful. Everybody say, be thankful. So kung may kilala kang leader o volunteer sa katabi mo, sa paligid mo, sabi mo sa kanya, thank you, maraming salamat. Thank you. Salamat sa Panginoon. Be grateful. And last, and I will close with this. Pinakamaiksi sa lahat ng point. Number 3. Number 1, open your eyes. Number 2, open your mouth. Number 3, bend your knees. Bend your knees. Ang sabi ng verse 16, nung na-receive niya ang blessing, he fell to the ground at Jesus' feet, thanking Him for what He had done. He fell to the ground. That's why I want to challenge you, church. Every time we worship, let us be a worshiping church. And let us worship the Lord in spirit and in truth. That every time that we experience God's presence, hindi na po natin kailangang i-entertain pa tayo ng worship team o educate pa tayo ng preacher natin. Tayo na mismo magsasabi sa ating sarili, what can I render to the Lord for everything that He has done in my life? Kaya nga mga kapatid, kayo ay aking ding hinihikayat,
wag tayong ma-conscious sa magiging itsura natin kapag tayo nagpapasalamat sa ating Panginoon. Ano ba naman yung lumuhod ako, pinagaling ako sa aking ketong? He fell to the ground and he worshiped the Lord. Why is that? Because it is a sign, it is a symbol of His humility, na kung hindi mo po ginawa sa akin, hindi mangyayari sa akin. Ina-acknowledge niya na may kayang gawin ang Diyos na hindi ko kayang gawin sa sarili ko. At kung may kayang gawin ang Diyos na hindi ko kayang gawin sa sarili ko, ano ba naman yung lumuhod ako sa Panginoon na sabihin ko, maraming salamat Panginoon sa lahat ng iyong kabutihan, sa lahat ng iyong ginawa sa aking buhay. He fell to the ground and worship the Lord. Gia Kamanaba Global Family, guluhin natin yung impyerno. Yung pinadalang ka ng problema, nagpasalamat ka pa. Wala ka ng pamasahe pa uwi, nagte-thank you ka pa. Hindi mo alam kung may mailuluto ka pa bukas, pero nagpapasalamat ka pa sa Panginoon. Akala ni Satan nakaisa siya sa atin, na porket pinadala niya tayo ng problema, hindi na ako magpapasalamat sa Panginoon. Nagkakamali ka. Malilito kayo dyan sa impyerno. Kasi dyan sa impyerno, ini-expect nyo, magrereklamo ako, iiyak ako, magmumukmuk ako, hihinto ako, susuko ako. No way! I will continue to worship the Lord regardless of the situation that I am in. I will start to be thankful, to give thanks to the Lord, and live thankful to the Lord for all the great things that He has done. Lord, salamat sa aking pamilya. Salamat sa aming simbahan. Salamat sa bubong over my head. Salamat sa pagkain on our tables. Thank you, Lord, for all the doors that you have opened. Thank you, Lord, for all the sickness that you have healed, for all the mountains that you have moved. Let us learn to be grateful and be thankful. You might not see it yet. You might not feel it yet, but you don't have to feel thankful to be thankful. Be thankful even though you don't feel like it. Pag may problema, huwag mong takbuhan. Pag may problema, huwag mong sukuan. Buksan mo mata mo. God wants to do something new in your life. Amen. I say that again. Let me prophesy to you as believers of Jesus Christ. I believe that we are entering into the new chapter of our life. May bagong chapter, may bagong story, may bagong blessing, may bagong breakthrough na inihahanda ang Panginoon sa ating buhay. Hindi mo na kailangang mag-antay ng bagong taon para magkaroon ng bagong buhay. Hindi mo na kailangang mag-antay ng Lunes para mag-start ng bagong diet plan. Kasi ang sabi ng binasa natin, behold, I am doing a new thing. Do you not perceive it? May ginagawa ang Diyos na bagong bagay sa atin. Nakakalungkot lang ho madalas mga kapatid, na minsan nakasanayan natin na kung ano yung solusyong ginawa ng Diyos kahapon ay parehong solusyon ang gagawin ng Panginoon ngayon. Nangyayari din po yan. Pero minsan may mga bagong solusyon na ibinibigay ang Panginoon sa atin. May mga bagong blessing na ipinagkakaloob ang Panginoon sa atin. May mga bagong pagsubok, bagong trials, bagong mga challenges na ibinibigay ang Panginoon. Kaya nga sabi ng Lord, baka masyado ka nakafocus sa nakaraan at nakalimutan mong meron akong ginagawang bago ngayon. Baka mamaya masyado ka nakafocus ano kayang mangyayari after ng ECQ at hindi mo nakita yung blessing ng Lord sa gitna ng ECQ. Right. Nag-i-invest kasi, we invest too much on the past and too little in the present. Wow. Amen. Amen. Right. Kaya hanggang ngayon, hindi pa rin tayo makamove on. Oh. Masyado tayong nostalgic sa good old days. Masyado, yung faith natin ay masyadong centered sa back in the day. Alam mo, nung unang panahon, dati ganito ang ginawa namin. Dati ganito yung nakasanayan natin. And we forgot to live in the present. Amen. God is doing a new thing in our life. Amen. In fact, mga kapatid, yung sinasabi ko na ito sa verse 19, meron pa tong verse 18, kasi bago ang verse 19, verse 18 muna. At sabi ng verse 18, mga kapatid, kung babalikan natin, do not remember the former things. Amen. Actually, ibang translation mas head on. Forget all that. Kalimutan mo na lahat ng nakaraan. Philippians 3:13 can testify as well. Forget what lies behind and look forward for what lies ahead. Yes. Right. Amen. Interesting. God is doing something new in our life. Ibig ba sabihin, Pastor, kalimutan na namin ang nakaraan? Hindi ba parang contradictory yan?
sa sinasabi ng Panginoon sa atin to recount, recall, and remember all the good things that God has done. No, hindi natin sinasabi at hindi natin dinidiscredit ang lahat ng blessing at lahat ng breakthrough na ginawa ng Lord sa nakaraan. Hindi ko sinasabi na kalimutan na natin ang lahat ng blessing na ginawa ng Lord sa nakaraan, pero baka mamaya masyado tayong focus sa mga success ng nakaraan, sa mga blessings na nakaraan, na hindi na natin nakikita may mga bagong blessing, may mga bagong testimony, may mga bagong breakthrough na dinedevelop ang Panginoon sa ating buhay, and we don't see it. Ang sinasabi ng Panginoon through this verse, hindi lang basta kalimutan ng nakaraan, but focus on what is in front of you. Wake up! Wake up! Gumising tayo. Open up our eyes. Look around you. Something miraculous is happening. Something supernatural is happening. And God will use your past to transform your future. He is doing something new. In the past, in the present, but also in the future. Amen. Tulad nga sabi ko sa pagbabay ko, I've learned to be mindful of the present, but also I've learned to be hopeful for the future. Kahit alam mong malayo pa yung destination, sinasabi mong mararating ko rin ito. Konting padyak lang, konting tiyaga lang, konting pagtitiis lang, maaabot ko rin ito. Kasi na-realize ko, mga kapatid, hindi nito pagbabike sa tunay na buhay na ito, na may mga circumstances ng ating buhay na talagang gagamitin ng Panginoon para mapahinto tayo at ma-realize natin, kailangan kita, Lord. Nakaranas na ba kayo, mga kapatid, ng mga pagsubok sa buhay nyo na wala kayong nagawa, kundi huminto na lang at sabihin nyo sa Panginoon, Lord, kung hindi ka gagalaw, walang mangyayari sa sitwasyon ko. Kung hindi ka magpapagaling, walang mangyayari. Sinukuan na to ng doktor. Tinanggihan na kami ng ospital. Pero Lord, kailangan ko. Sino sa inyo, mga kapatid, ang nakakaranas na oo, may blessing ang Lord sa nakaraan, naniniwala ka may blessing ang Lord sa present, pero hopeful ka. Ang mga circumstances ng buhay natin will teach us to pause and remember who God is. I remember a story in John chapter 11 which many of you are already familiar with. Ito yung story kung saan si Lazarus, the best friend ni Jesus, ay namatay. Kung babasahin ninyo ang konteksto ng verse na ito o ng chapter na ito, mga kapatid, makikita ninyo na yung dalawang mag-ate na si Mary and Martha ay nag-send ng email kay Jesus. At ang subject ng email puro pula. Urgent, emergency, I need your attention. At ang sabi ng email ni Martha at ni Mary kay Jesus, Lord, the one you love, Lazarus, is sick. May sakit po ang best friend ninyo, and we need you here. Have you ever been into that situation? Na kung hindi man email, through prayer, sinasabi mo, Lord, I need you now. We need you. Because my brother is sick. And I need you, Jesus, to come here. But what's interesting to me, mga kapatid, is that when Jesus replied in verse 4, ang sabi ni Jesus sa mga disciples, well, this sickness will not end in death. In other words, hindi yan mamamatay. And what's this? May humor din ng Bible 10 verses later, in case you missed it, verse 4, ang sabi ni Jesus, he will not die. 10 verses later, Lazarus died. He died. And sabi ng scripture, verse 17, let's catch up the story. Pumunta si Jesus, and on his arrival, verse 17, on his arrival, Jesus found out that Lazarus had already been in the tomb for 4 days. Now, Bethany was less than 2 miles from Jerusalem, and many Jews had come to Martha and Mary to comfort them in the loss of their brother. When Martha heard that Jesus was coming, she went out to meet Jesus. And Mary stayed at home. Remember, si Mary and Martha nag-email. Ang sabi ni Jesus, hindi mamamatay ang kapatid ninyo. 10 verse later, namatay. Kaya nung dumating si Jesus, sinalubong siya ni Mary. Ano sabi ni Martha, verse 21, Lord, if you had been here, my brother would not have died. But I know that even now, God will give you whatever you ask. And Jesus said to her, your brother will, future, will rise again.
Martha answered, I know he will rise again in the resurrection of the last day. Doubt, doubt, doubt. Verse 25, and Jesus said to her, watch this. I am the resurrection and the life. And the one who believes in me will live, even though they die. And whoever lives by believing in me will never die. Do you believe this? I know your brother is dead. And you were saying, sinasabi ni Martha, Lord, if you have been here, buhay pa sana siya. Eh wala na. Patay na. Pamagagawa natin. Sabi ni Jesus, don't worry. He will rise again. Alam ko, in the future, He will rise again. After, pag sa muli mong pagbabalik. Ang sabi ng Lord, no, you don't understand. I am the resurrection and the life. So alam kong patay na siya, but hey, I am the resurrection and the life. Do you believe this? Dumarating ba sa mga pagkakataon ng buhay niyo mga kapatid na katulad ni Mary and Martha, you are doing the right thing and everything that is happening is so wrong. Everything that you're trying to do is just doing the right thing. And then, ginagawa mo lahat ng right thing, pero lahat din ng wrong thing. Yun din ang nangyayari sa'yo. Nakakapunta ba kayo sa tagpo ng buhay niyo mga kapatid that you're still hoping even though it seems hopeless? Correct. Sabi niya, wala na kayo. Di na kita mahal. You're still hoping. Binasted ka na ng 365 times. May leap year pa, pastor. May leap year pa, pastor. I'm still hoping. Have you ever been in a situation, mga kapatid, na parang pag tinitignan mo ang sitwasyon, parang napaka-hopeless? Ano mga kapatid, that hopelessness, katulad na nangyari kay Martha, hopelessness, watch this. Hopelessness is a powerful emotion. Yes. These days, you need hope as a weapon. Yung hope na hindi mo mabibili kila Aling Nena. Sigarilyo kasi yun. Yung hope na ito ay kailangan natin na weapon lalo na ngayon. Napakalungkot naman ang buhay mo kung ikaw ay Kristiyano pero wala kang pag-asa. Hindi natin pwedeng i-claim na kasama nating lumalakad ang Panginoon pero wala tayong pag-asa. Naalala nyo sa Luke 24, after ni Jesus na mabuhay na maguli, may dalawang lalaki, si Cleopas yung isa at yung unnamed disciple na naglalakad sa Emmaus, na malungkot, downcast, frustrated, disappointed. Biglang nag-appear si Jesus sa gitna nila. Sabi ni Jesus, what's wrong? At sabi ng dalawang disciple, well, we had hope that He is the Messiah. We had hope. Come on. We had hope. Umasa kami. Dati may pag-asa kami na siya ang magiging Messiah, but right now, we don't see it in this situation. Yung inaasahan naming magliligtas, ayun, patay na ngayon. Listen to me mga kapatid. It's not God's will for you to live a hopeless life. Nakakaiyak ang ma-broken heart, pero mas nakakaiyak ang may broken hope. Yeah. Maaari ngayon may pag-asa ka pa, pero broken na. Or even worse, probably you don't see a way out. Pag hopeless ka kasi, meron kang paniniwala that things will not get better anymore. Wala itong pag-asa, hindi ito magbabago. Kahit itag ko ng itag, itong kaibigan ko, hindi na ito kikilala kay Lord. Aba, wag mong husgahan ang pwedeng gawin ng Panginoon sa kanya. Ang suggestion ko sa'yo, itag mo lang ng itag, i-share mo lang ng i-share kasi hindi mo alam kung sino-sino ang mga taong pwedeng baguhin ng Panginoon. We're not in the position to say and to conclude what is going to happen because God is in control of our future. Yung alam, minsan hopeless tayo sa ating marriage, hopeless na tayo sa ating health, hopeless tayo sa ating career, hopeless tayo sa ating mga anak, magbabago pa ba to, rebelde ang aking anak. Ang nagiging result, nagiging emotionally empty tayo. Nararanasan niyo ba yun minsan mga kapatid? You feel empty? Yes. Or sometimes you feel alienated. Parang feeling mo iniwan ka na ng iba. Pag sinabi alienated, parang ikaw solo ko, out of place. You feel like no one is supporting you. You feel forsaken. Nararamdaman mo parang kang abandoned. Parang iniwan ka, nag-isa ka, pinaasa ka lang.
Nakakaramdam ba kayo ng ganito, mga kapatid? All of these are results of hopelessness in our life. Na sinasabi natin, wala nang sumusuporta sa akin at wala nang susuporta sa akin. Wala nang magmamahal sa akin. Paano na lang kami? Sayang naman ang 7 taon na aming pinagsamahan. Kala ko magiging Christian siya. Di pala. Shinar ko ang gospel, di niya tinanggap. Pinag-enroll ko sa growth track, hindi lumago. You feel forsaken and abandoned and sometimes you feel lonely. Alam niyo ba, na-realize ko, you can be in a crowd and still feel lonely. You can be surrounded with thousands of people and still feel lonely. It's all the result of that hopelessness right in your heart. Kaya ka laging uninspired, hindi ka unmotivated. Pinagbibintangan ka nilang tamad, pero susulang unmotivated ka lang. You're not hoping that things will get better. Hindi ka na umaasa na makakaahon pa kayo sa hirap. Hindi ka na umaasa na gagaling pa kayo sa inyong kasakitan. Lagi kang uninspired, unmotivated. You feel powerless. You feel overwhelmed. You feel like giving up. And you think and you conclude in yourself, you concluded in your mind, I will never be happy again. I'm hopeless. Lagi na lang ako oppressed. Lagi na lang akong limited. Hindi man siguro ganito ka-exaggerated, pero ganito yung naramdaman ni Martha. Sumulat ako, Lord. Napunta lang sa spam, kaya siguro hindi mo nabasa. Nag-email po ako that my brother is sick. Now you came here 4 days later. 4 days nang patay si brother. I feel hopeless. We feel overwhelmed. Sabi ni Martha, Lord, if you have been here, my brother would not have died. And sabi ni Jesus, hey, I am the resurrection. Amen. I am the life. We always look at this story as a resurrection of Lazarus. But when I was reading this again and again and again, I realized may dalawang resurrection na nangyari sa story na to. Yung resurrection ni Lazarus at yung resurrection ng pag-asa ni Martha. God wants to resurrect yung hopelessness na naramdaman ni Mary and ni Martha. Because sa buhay natin, mga kapatid, alam kong marami sa atin, ang nasa hopeless situation, hindi mo makokontrol yan. Pero sinasabi ng Panginoon, patay na, oo, but I am the resurrection and the life. Even death is not a dead end to God. Amen. Satan just convince us, kinumbinsi tayo, and Satan make us believe na ang Diyos natin incompetent, na ang Diyos natin incapable, na ang Diyos natin ay impotent. No, He is not. Ang Diyos natin is able to do exceeding abundantly above all that we could think or imagine. Lagi sinasabi ni Satan sa'yo, walang magagawa yung Diyos mo, hindi ka pinapakinggan ng ating Panginoon. No, He's not. My God is able. My God is capable. So the next time that you look at your situation, look with hope. Right. You may feel dry, empty, and overwhelmed. But remind yourself, God is able. God is able to do immeasurably above all that we could think or imagine. Bakit? Because God's character has not changed. Ang character ng Lord hindi nagbago. Mabuti siya noon, mabuti siya ngayon, magiging mabuti pa rin siya. Kahit ano pa mang panahon, His character has not changed, and His grace and His mercy will help us get through what we are going through right now. Alam ko mahirap ang buhay. Yes, the journey is hard, but the same power and the same grace that tumulong sa atin to get through all the things that we have gone through is also the same power and the same grace na ipinangako ng Panginoon that He will always be with you. Hindi ba may pag-asa kapag ganun? Na parang feeling natin minsan namatay na yung pag-asa, namatay. Para si Joseph ba? May dream na ibinigay ang Lord kay Joseph. Tapos nakita ni Joseph at sarili niya noon, nasa balon. Yeah. Hindi naman tumukang palasyo. Nasa balon siya. Binenta siya ng kanyang mga kapatid. Remember that? And sometimes we are in that situation na may pinangako ang Lord, pero sabi mo, Lord, magiging successful ako. Bakit walang bumibili ng mga binibenta ko? Nag-online selling ako, isa lang viewer, ako pa yun. So, minamain ko na lang. Sarili ko mine. Para kunwari, may nagmamine. Gumawa ko ng fake accounts, mga 94.
Shinare ko para madaming share. Pero ako din yun. Pag tinignan mo yun, isang friend lang lahat yun. Because sometimes we are in that situation. Katulad ni Joseph. I can imagine si Joseph habang siya nandun sa pit, habang siya nandun sa balon. He may be talking to himself and say, kala ko ba palasyo, ba't balon to? It doesn't look like a palace. It doesn't look like a blessing. It doesn't look like a breakthrough. It doesn't look like what God has promised in my life. Kasi minsan, iba yung nakikita mo sa ipinangako ng Panginoon. Sabi mo, Lord, hindi siya mamamatay. Sabi ni Martha, siguro. Sabi mo, it will not result in death. In 4 days now, mummified na eh. Balot na balot eh. Paano mo sasabihin it's not dead? Sometimes we are in that situation. But let me just remind you this. Ano mang bagay na nangyayari sa ating buhay, even death, is not a dead end to God. Kasi years and years later, pagkatapos makita ni Joseph ang sarili niya sa balon, because of God's goodness and faithfulness and kindness in his life, napunta siya sa palasyo, fast forward ko na lang, naging vice president siya ng Egypt. Nagkaroon ng tagutom sa entire Middle East, or for that matter, entire world. At walang ibang source ng food, kundi yung Egypt lang. And guess what? Sino tagapamahala ng food? Si Joseph. Si Joseph, na binenta. Ngayon nasa palasyo. Second in command na pinakamakapangyarihang tao on that ancient world. And I love what happened in Genesis 45. Kung saan nagkita-kita na yung mga brother na nagbenta sa kanya. At si Joseph na hindi nila nakilala dahil sa eyeliner. Egypt kasi. Look at this. I just love this. Look at this. Verse 4. I want you to pay attention to this. Kung nagluluto ka, naghahalo, hinto mo muna ng konti. Ang sabi ng verse 4, please come closer, he said to them. So the brothers came closer, and he said to them, I am Joseph, your brother, whom you sold into slavery in Egypt. But don't be upset. Don't be angry with yourself for selling me to this place. It was God who sent me here ahead of you to preserve your life. Di ko alam kung napansin niyo mga kapatid. Watch this again. Ang sabi ng verse 5, don't be upset. Don't be angry with yourself for selling me to this place. Binenta niyo ako. But it was God who sent me here. Same incident, different interpretation. Ang sabi ni Joseph, binenta niyo ako, pero okay lang, na-realize ko, sinent talaga ako ng Diyos. Ulitin ko ulit. Huwag kayong mag-alala, huwag kayong magagalit na binenta niyo ako. Okay lang, na-realize ko naman na sinent talaga ako ng Panginoon dito. So, sinasabi ni Joseph, alam ko, nagigilty kayo, binenta niyo ako, pero okay lang, plinano ng Diyos yun. Noong mga panahon nandun ako sa balon at feeling ko wala ng pag-asa. Kasi ang nakita ko lang yung pagbenta sa akin, hindi ko nakita yung plano ng Diyos in the future. Nawalan ako ng pag-asa, akala ko hindi na matutupad yung ipinangako at yung dream at yung vision na pinakita ng Panginoon sa akin. Pero huwag kayong mag-alala. Years later, realize yung pagkabenta sa akin ay talagang purpose ng Lord, ginamit ng Lord para yung pagbenta ay mauwi sa pag-send sa akin. Amen. You sold me, but God sent me. Hindi ko na-realize noon kasi nandun pa ako. Nawalan ako ng pag-asa, akala ko wala nang pwedeng makatulong sa akin. And then I realized something. Everything that happened to me before, inalaw ng Panginoon. May purpose pala ang Panginoon. Yeah. And if that happened to Joseph, maybe you are in a situation na para ka ring nasa balon at iniisip mo wala na yatang pag-asa. Namatay yung asawa ko, sino nilang bubuhay sa aking mga anak? Yung anak ko, rebelde, magbabago pa kaya siya? Pero wag kang huminto sa selling. Kasi yung selling nakakatakot, yung selling nakaka-frustrate, yung selling nakakawala ng gana. Pero years later, Joseph realized, teka lang, yung pagbenta sa akin noon,
May purpose pala ang Panginoon. Sinend talaga pala ako ng Panginoon. Pinadaan lang ako sa balon, pero dito rin talaga ako pupunta. Ano nangyari mga kapatid? Years later, watch this. Years later, si Joseph nagkaroon ng revelation. Revelation na hindi niya makita before. Sino sa inyo mga nananalangin kayo mga kapatid? Tayo pa naman ang gagaling natin mag-pray, ano? Parang, a prayer a day will keep the problem away. Mga ganyan. Ginawa ko lang yan eh. Okay, may mga kasabihan tayo that you can reach heaven through your knees. Hindi ko sinasabing mali. Totoo yan. That when we pray, yung petition natin, yung kagustuhan natin nakakaabot sa ating Panginoon. That weeping may endure for a night, but joy comes in the morning. That nothing shall be impossible to our God. But here's the thing. It's one thing na i-quote, it's one thing na i-claim, it's one thing na i-profess. Pero without seeing it as a reality in your life, nakaka-frustrate, nakaka-disappoint, nakakawala ng gana. Hindi niyo ako maintindihan. May isa pa akong bagong hobby ngayon. Binuhay ko uli yung pag-aquarium ko. Okay. Alam mo, habang sineset up ko yung aquarium ko last week, na-realize ko, grabe no, gumagastos tayo ng pera para i-duplicate yung water world into our world. Pag nag-aquarium ka kasi kailangan mo ng oxygen. Right. Kailangan yung water nagsa-cycle para hindi malason yung mga isda. Sa ilog, hindi mo na kailangan. Natural na yun sa ilog. Nung nilikha ng Diyos yung natural na, may cycle na, may oxygen na yun. Tayo, pag nilagay natin sa living room natin, dinuduplicate natin yung buhay nila sa tubig, sa mundo natin, nire-recreate na nga lang natin, hirap na hirap pa tayo eh. Alam nyo, ito yung story ng marami sa atin. Yung pag nire-recreate mo yung sinabi ng Lord sa Bible, tapos tinitignan mo sa buhay mo, parang, ba't ang hirap? Ba't pag sa Bible, parang dali-dali? Ay, kailangan pala ng oxygen, kailangan pala ng mga ganito. May substrate pa pala para mabuhay itong mga halaman na to. Ba't parang dali lang pag pinapanood ko? Kasi nire-replicate mo na lang, hirap na hirap. Ayan ang buhay ng marami sa atin. And akala natin, kapag kinote natin, pag pinag-pray natin, okay na. But I've been a Christian long enough to realize, mga kapatid, that God doesn't always change your situation. Yes. Hindi porke nag-pray tayo biglang mababago ang sitwasyon. Sino sa inyo nakaranas na po kayo, nag-pray kayo, pero walang nabago after nyo mag-pray, may sakit pa din. Yes. May mga prayer pa kayong, Lord, give me a sign. Give me a sign, Lord. Pag may nakita ko nakapula, siya na nga. Yes. May nakita ka nakapula, Lord, siya na ba? Sabi, ikaw na ba ang sinampal ka pa? Because sometimes, yung pinangako ng Lord, parang ibang-iba sa reality ng ating buhay that no matter how hard we pray, it seems like our situation is not changing. But one thing I realized, we don't pray to change our situation. Well, it happens sometimes. But we don't pray to, listen to me. Listen to me, it will change your life. We don't pray to change the situation, we pray to receive the revelation. So kung may sakit ako, nananalangin ako, hindi ko lang pinapanalangin na gumaling yung aking kamag-anak, kundi pinapanalangin, ang gusto ko ring malaman, Lord, gusto ko ma-receive, anong revelation, bakit ito nangyayari sa aming buhay? So every time you come to God, at ikaw ay mananalangin at lalapit sa ating Panginoon, ang expectation kagad natin, Lord, pagalingin mo, Lord, i-perform mo to, Lord, gawin mo to, hindi po mali yun. Pero sometimes hindi magbabago ang sitwasyon pero makaka-receive ka ng revelation. Kasi God doesn't move according to your expectation. God moves according to His Word. And many of us are so hopeless in our situation right now. Sino sa inyo mga hopeless na, mga kapatid? Sino sa inyo ang hopeless na? Na ang buhay natin from doctor to doctor na lang. Ang buhay natin from paycheck to paycheck. Some of you are struggling with maybe infertility. Yung business mo nag-close recently. Yung daughter mo, yung asawa mo, o kaya yung anak mo ay bigla na lang nagrebelde sa'yo. Sinabi ng doktor sa'yo that your days are numbered. But let me just remind you this, fight for your hope. Yes. Hashtag fight for your hope. Amen. Don't lose hope. Ang sabi ng Hebrews 11, faith is the substance of things we hoped for. So faith and hope are two different things.
Because faith is the substance of things that we hope for. What's the difference, Pastor? I've been thinking about this, and I realized that when you have faith, you believe that God can do it. But when you have hope, you believe that God will do it. Say that again. Kapag may pananampalataya ka, you believe that God can do it. Pero kapag may hope ka, you believe that God will do it. So, ang faith is believing. Hope is expecting. Faith is believing that God will answer your prayer. Sino sa inyo mga kapatid naniniwala God can answer your prayer? Taas kamay lahat. Hands up emoji. Sa lahat ng naniniwala mga kapatid, God, hallelujah, God can answer your prayer. That's faith. But do you expect God to answer your prayer? That's hope. I believe God can answer my prayer, but I don't just believe that God will answer my prayer. I believe that God will answer. I expect it to happen. I expect God to make a way. I expect God to heal our sickness. I expect God to do great things. I expect God to open the door of opportunities in my life. I don't just believe in opportunity. I expect that. I have hopes. So regardless of the situation that you are in, I want to encourage each and every one of you, don't lose hope. Kasi posibleng naniniwala ka pa rin na ang Diyos makapangyarihan, pero posibleng hindi ka na naniniwala na mangyayari sa iyo yan. Kasi nawalan ka na ng pag-asa. Para sa kanila lang yan, para sa mga nag-testify lang yan, para sa mga pastor lang yan, para sa akin, di yan para sa akin. But faith is believing, but hope is expecting. I'm expecting that it's going to happen in my life. So don't give up. Don't lose hope. Ang sabi ng Hebrews chapter 10, let us hold fast the confession of our hope. Watch this. Without wavering. Panghawakan mo, kapatid, ang iyong pag-asa without wavering, for God who promised is faithful. Are you reading this verse? Let us hold fast to the confession of our hope without wavering, for He who promised is faithful. I love it. I love it. Hope without wavering. Hope without wavering. Hope that it doesn't waver. Waver means it doesn't shake. You don't hesitate. Ang sabi dito, let's hold fast the confession. I-confess mo na parang wala kang pagdududa. I-confess mo na i-confess na parang hindi na si-shake. Kasi yung hope na ito is rooted in God's faithfulness. Ang sabi ng verse, He who promised is faithful. Ang Diyos na nangako ay tapat. Ang Diyos na nangako sa atin ay tapat sa kanyang mga sinabi. So don't hold fast the confession of your hope, and don't let your hope waver. Kasi rooted niya sa faithfulness ng Diyos. Ibig sabihin mga kapatid, yung nature ng Diyos ang magbibigay sa iyo ng absolute confidence na maniwalang kung ano man ang pinangako ng Diyos, tutuparin ng ating Panginoon. Kumbaga yung history ng faithfulness ng Diyos, yun na nagbibigay sa iyo ng confidence ngayon. Kaya nga gustong-gusto natin nakakarinig ng testimony ng ibang tao. Kung paano sila pinagaling ng Panginoon, kung paano sila pinotektahan ng Lord, kung paano nag-provide ng Panginoon. Kasi sa pamamagitan ng kanilang testimony, nare-remind ka sa faithfulness ng Diyos kung ginawa sa kanila noon, kayang gawin ng Panginoon sa atin. Hindi katulad ng hope sa mundo. Dalawa kasi hope sa mundo, yung sigarilyo, tsaka yung hope na pag-asa. Yung definition kasi ng hope sa mundo is you are expecting something good in the future. Yun yung hope ng mundo. Parang, I hope you love me. I hope you care for me. I hope you come on time. Parang, sana, dumating, sana mahalin mo ko, pero duda pa rin ako eh. Yun yung hope ng mundo. Pero alam niyo yung biblical hope, hindi katulad nito kasi ang biblical hope sa Greek word elpizo. Everybody say elpizo. Napansin niyo ba yung peace na sa loob ng hope? Piso. Hindi man pareho ng spelling, katunog lang. El piso. Ang ibig sabihin ng el piso, ito yung hope na hindi base lang sa calculated risk. Hindi lang ito yung parang fingers crossed. Sana! Okay, kinakagat mo pa yung labi mo. Sana. No. Ito yung klase ng pag-asa na hindi lang nakabase sa calculated risk.
Alam niyo ba yung nag-exam kayo, sabi niyo, sana pumasa ako. Pero deep in your hearts, kinakalculate mo, ilan ba yung sigurado kong sagot doon? So kaya ka umaasa, may calculated risk. Kasi kung alam mong wala ka na sagot, talaga, bagsak na ako dito. Come on, somebody. Pero may mga pag-asa na umaasa ka, mukhang papasa ako, pero don't sure. Sana. So ibig sabihin yung hope na yan ay based sa calculated risk. Pero ang hope, ang biblical hope is never based on what is possible to men. Ang biblical hope is never based on what is logical. Ang biblical hope carries no doubt. Walang pagdududa. So ibig sabihin, ang biblical hope is sure. Siguradong sigurado. It is the confident expectation that something good is going to happen. So we don't just desire for something good, we expect something good to happen in our life. Is there anybody, mga kapatid, that can relate to what I'm saying, mga kapatid? There are times in our life na pwedeng nagdi-desire tayo ng good, pero bihira tayong mag-expect ng good. Kaya sabi ng Psalms 42 verse 5, why am I discouraged? Why is my heart so sad? I will put my hope in God. I will praise Him again, my Savior and my God. Hallelujah. Ba't ka nadi-discourage? Ba't ka malungkot? Alalahanin mo. Ilagay mo ang iyong pag-asa sa ating Panginoon. Alam ko buong pamilya kayo may COVID, pero ilagay mo ang pag-asa mo sa ating Panginoon. Expect, don't just desire for something good. Expect something good. Kasi alam natin na oo, may bagyo sa kapaligiran, pero siya ang aking shelter. Ano nung bata kami? Yung bahay namin, nakakatakot pag umuulan at bumabagyo. Kasi pag may bagyo sa labas, may bagyo sa loob. Pag may baha sa labas, may baha sa loob. Alam ko may mga nakaka-relate pa rin sa akin hanggang ngayon. Na pag bumaha sa labas, takot na takot kang umulan. Ambon lang, takot ka na. Kasi alam mo, pag umulan sa labas, uulan din sa loob. And salamat sa Panginoon that we have a privilege, some of us have the privilege na hindi natin inaalala kung gaano kalakas ang ulan kasi alam natin mayroon tayong shelter. Bubong na hindi tatagas. Lugar na hindi babaha. Right? Ano mga kapatid? Ang sabi ng scripture, God is your refuge. God is your shelter. Sa panahon ng storm, you can expect Him to provide a shelter for you na kahit chaotic, confused ang mundo, there is a refuge na galing sa atin. Hindi ko alam kung kailangan, parang hindi nyo naman kailangan itong message na ito mga kapatid. There is an assurance that life is uncertain but God is not. May assurance na kapag may struggle, may victory. Merong assurance sa lahat ng pinangako ng Panginoon ay pwede nating panghawakan with absolute confidence na gagawin ng Panginoon. And I will close with this, katulad ni Abraham. Sabi ng Romans chapter 4 verse 20, alam natin ang story ni Abraham, hindi sila magkaanak ni Sarah. And probably at the age of 60, nawala na sila ng pag-asa. Pero at the age of 75, nangako muli ang Panginoon, huwag kang mag-alala, hindi nakalimutan ng Lord ang kanyang pangako. Delayed man sa timeline mo, pero hindi sa Diyos. Yung pinangako ko sa iyo na na countless ang magiging descendants mo, gagawin pa rin ng Panginoon. Pero ang interesting sa akin mga kapatid, isang bagay na hindi pinakita ng Old Testament na ipinakita ni Paul sa Romans chapter 4. Ang sabi ng verse 20, I want you to see this verse. It's going to change your life. Watch this. Romans 4:20. I want to make sure na nasa screen before I read. Look at this. Abraham never wavered. Hindi siya nag-hesitate in believing God's promise. That's not just faith, that's hope. In fact, his faith grew stronger, and in this, he brought glory. Dahil hindi siya sumuko, naghatid ito ng karangalan sa Diyos. Verse 21, he was fully convinced that God is able to do whatever He promises. That's hope. El Piso.
He is absolutely convinced that God is able to do whatever He promised. Ibig sabihin, yung pangako ng Diyos, sigurado, and you can count on it. Even when life hits you hard, even when your faith is being challenged, even though the odds seems against you, and life placed your back against the wall, kahit na napakahirap, overwhelming, do not give up your hope. Do not feed on this negativity. Alam kong marami nang sumuko, marami nang natakot, maraming nagduda. Huwag ka nang sumabay dito. Huwag mong hintuan ang pananalangin. Huwag mong hintuan ang pagbabasa ng kanyang salita. Huwag mong i-give up ang faith mo. Huwag mong i-give up ang hope mo. Pakiramdam mo parang wala na, pero di hamak naman na mas stable ang pangako ng Diyos kaysa sa ating pakiramdam. Tulad ng sinabi ng Bible, si Abraham hindi nag-hesitate, hindi nag-waver yung kanyang faith. Because he was absolutely convinced that God is able to do what He has promised. 25 years. He never wavered. 25 years. Hindi siya sumuko. Pastor, masyado matagal yung 25. Pwede bang mga 12 lang? Well, New Testament, there is a girl na dinudugo for 12 years. He was hemorrhaging. 12 years. Guro, lumapit na siya sa doktor. The Bible is implying na lahat ng kanyang ari-arian na ubos na. Siguro kakahanap niya ng doktor na makakapagpagaling sa kanya. So she did everything but nothing is working. Hopeless situation. But I want you to go to your Bible after the service. Read that passage again. 12 years of misery. 12 years of hopelessness. But when she heard about Jesus, hopeless situation. The doctor says, walang pag-asa. Lahat ng ari-arian binenta na. But when she heard about Jesus, siguro sabi niya sa kanyang sarili, enough is enough. I've been sitting here all day for 12 years and I will never allow myself to be in the same misery and the same situation over and over again. Enough is enough. Hindi ako makakalakad pero pwede akong gumapang. And that's what she did. She crawled her way to His miracle. Gumapang siya para mahawakan ang laylayan ng damit ng ating Panginoong Yesus. And maybe mga kapatid, some of you are hopeless. Hindi man 25 years katulad ni Abraham, pero pwedeng 12 years kasulad ng babaeng ito. But just like this girl, that she did everything but nothing is working. This is not an accident that you are hearing this message. Kasi sabi ng scripture, when he heard about Jesus, she crawled her way to her victory. Kinaladkad niya ang kanyang sarili. She dragged herself para maranasan niya ang victory na ito. And I want to encourage each and every one of you. God wants better things in your life. I know you've been hurt, you've been disappointed, you've been abandoned, but do not allow defeat to win over your life. Do not allow defeat in your life. Kung kinakailangan gumapang, kung kinakailangan na kahit na malungkot, magpupuri pa din, na kahit maingay, magko-quiet time pa din, na kahit walang pamasaya, magsisimba pa rin, na kahit walang Bible, maghahanap ng paraan para makabasa pa rin ang salita ng Panginoon, na kahit walang data, gagamitin ang lahat para makapag-aral. Gagawin ko ang lahat because I will refuse to be defeated. I will never lose my hope. I will always fight for my hope because I know that God wants better things in my life. Mga kapatid, we are entering a new chapter in our life and I believe God is talking to somebody right now. Don't lose hope. No retreat. No surrender. As sabi ng scripture, after you suffered for a little while. 1 Peter 5. Pagkatapos mo maghirap for a little while, He will restore you. He will support you. He will strengthen you. And He will place you in a firm foundation. A foundation that never be shaken. I don't know who I'm talking to. I don't know who is this for. But somebody out there
Di ko alam kung live nanonood. Probably later. Probably 5 years later. But I want to encourage you. Don't lose hope. Nag-give up na buong pamilya, but don't lose hope. You have concluded in your mind. Some people concluded in their minds. Wala na, iniwan na tayo ng Diyos, pinabayaan na tayo ng Panginoon. But fight for your hope. Alam niyo kung bakit fight for your hope? Kasi it's easy for us to give up our hope. But Jesus promised us